Hi guys, nandito ako sa San Andres, Bukid, Manila at ito yung Pedro Hill Residences at nandun yung Pedro Hill Health Center at magta-travel ako papunta ng Sabalete Drive, Quezon City. Mariana, Perlita Street, corner Augusto Francisco Street, ang location nitong Pedro Hill Residences. Didiretsuhin ko lang itong Augusto Francisco Street at ang pinakadulo nito ay Tejeron Street, tapos mag-shortcut ako ng Suter Street padaan ng Santa Ana palabas ng Mandaluyong, tapos dadaan ng San Juan at paglagpas ng boundary ng San Juan malapit na ang Balete Drive, Mariana, Quezon City. Bible verse of the day natin, Book of Matthew, chapter 6, verse 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pinapayo sa atin ang salita ng Diyos na kapag ang kaharian ng Panginoon ang ating uunahin, lahat ng ating mga pangangailangan ay ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Alas 12 ng tanghali ngayon, pero hindi naman kainitan kasi makulimlim ang panahon, medyo maulap, pero minsan sumisilip ang araw. At kapag ganito yung panahon, kailangan may baon tayong panangga sa ulan in case na biglang bubuhos ang ulan. Kaya kapag nagda-travel ako gamit ang motorsiklo, ganito yung panahon, lagi akong may baon na panangga sa ulan, kapote. At kapag sakaling malakas ang ulan ay madaling makakapagsuot ng kapote. Palagi nating i-check ang ating mga ginagamit na motor kapag nagda-travel. Yung mga basic lang, check natin yung gulong, PSI. Itong gamit ko ay 30 sa unahan, 32 sa likuran. Kapag may angkas o kahit ako lang, sa aking pakiramdam ay mas okay yung ganong sukat ng hangin sa gulong. Ang mga ilaw, lagi din nating i-check yung headlight, low beam at high beam, mga signal light sa unahan, sa left at sa right, at syempre yung brake light. Bago natin gamitin ang ating mga motor ay pakiramdaman natin para kapag nag-travel tayo ay wala tayong isipin na magiging aberya. Smooth travel ang ating mararanasan ika nga. Ito yung Suter Street at kakanan ako dito. So dire-diretso lang to. Ang dulo nito ay Plaza ng Santa Ana. Shortcut ito na magandang daanan. Kasi dun sa Pedro Hill Street, maraming mga public utility na dumadaan. Siyempre kasabay pa yung mga private. Kaya maraming sasakyan doon. Malimit ay nagta-traffic doon. Pero ito, yung shortcut na to, kung halimbawa, pupunta kayo ng Santa Ana, tapos galing kayo ng Tejeron, ito yung pinakamagandang daanan. Kaya din naman dito ang mga 4 wheels. Wag lang yung malalaking truck. May magandang balita ngayon ang LTO sa mga naghihintay ng date. Nakapag-release na sila ng maraming plate ng mga sasakyan. At kami, nung nakaraang 2 linggo ay nakuha namin ang plate ng motorcycle ni Mrs. At ngayon nakalagay na sa kanyang motor. The wait is over, ika nga. So ginawa lang namin ay chinek dun sa website ng LTO kung available na yung plate. Tapos nagbigay ang LTO ng
lugar kung saan nandoon yung plate. At pinuntahan namin doon sa dealer. At yun nga, nakuha namin yung plate. Pero bago namin pinuntahan pala yung dealer, ay tinawagan ko muna to confirm kung nandoon talaga yung plate. At yun nga, nandun sa kanila at nakuha namin. At encouragement nung nandun sa store na yon na may mga naghihintay pa rin ng mga plate. Sabi nila ay kuhanin na doon sa kanilang store. So marami na yung mga nakakuha ng plate ng mga sasakyan. Etong diretsyo na to dapat ang shortcut papunta sa plaza. Kaya lang nakasara. Siguro may event. Minsan kasi ganito dito, may mga event sa plaza. Etong isang option, etong susunod na street, hindi rin makapasok, nakasarado din. So walang magagawa kundi humanap ng ibang daan. Medyo ikot yung dadaanan ko ngayon, pero ang labas nito ay malapit na rin doon sa tulay ng Santa Ana papunta ng Calento. Tiyaga na lang ang gagawin ko. So unang kanto na to ay pwede na akong kumaliwa at dediretsuhin ko lang to. At yung pinakadulo nito ay shortcut na to, palabas doon sa papunta ng Calentong sa Panaderos Street Extension. Kailangan din talaga natin ang pagtitiyaga at mahabang pasensya kapag tayo ay nagta-travel. Kagaya nitong ganitong mga karanasan na yung street na dapat daanan ay naka-close. Kaya kailangan mahaba yung patience kapag nagda-drive. May kasalubong lang na kotse kaya igilid ko muna dito. Ayan, mahirap sumalubong kasi one lane na lang yung kasya. So ito na yung shortcut na palabas din naman doon sa papunta ng Panaderos Street Extension. At papunta yun ng Mandaluyong. So didiretsuhin ko lang mamaya yon kapag nakalabas ako dun sa shortcut na to. Mabuti na lang at hindi matindi yung sikat ng araw. Cloudy day pa rin. Ayan. At ito, dito sa kanto na to ay kakanan. Tapos babaybayin lang yung street na to kung madadaan kayo halimbawa. At ito yung shortcut na dadaanin nyo. Susundan nyo lang yung mga nauunang mga sasakyan. Sakop na to ng Santa Ana, Manila. Marami lang ding mga humps dito. Yung iba medyo malaki. Yung iba medyo maliit naman. At kapag ganyan na may humps, tapos yung nasusundan natin na kagaya ng kotse ay nag-minor siya, so pwede tayong bumelo kahit dun sa kaliwang bahagi. Basta kailangan lang medyo malaki yung space. Kapag medyo maliit ang space, wag nating pipilitin. Kapag may event dun sa plaza, ang nagiging epekto ng traffic ay hanggang dito sa New Panaderos o dito sa Panadero o Old Panaderos pala to. Yung pinaka labas na tong shortcut na to. Ayan, mapapansin natin yan na medyo may pagbagal pa rin dyan. Epekto yan nung saradong kalsada dun sa plaza.
So may domino effect na. Ito yung Santa Ana Bridge. Medyo malaki yung tulay na to at sa ibaba nito yung Ilog Pasig. Meron ditong traffic light pagbaba ng tulay. Merong pakaliwa papunta ng Punta Santa Ana. Tapos yung pakanan papunta ng Mandaluyong. At ito namang diretso, dadaan din ng Mandaluyong, pero merong way papunta ng Santa Mesa, Manila, at padiretso ng Calentong, padiretso ng San Juan. So yung diretso ang aking gagawing daan. So yung nasa unahan kong motor ay bumuelo. Kahit naka red light ay nag-go pa rin siya. Napakadelikado nung ganon. Wag nating gagayahin. Kasi kung may manghuhuli, violation agad siya doon. At may babayaran siyang multa, may ticket. Mainam na maghintay at gumalaw sa tamang panahon. Pagtawid ng traffic light na ito ay sakop pa rin to ng Maynila. Pero dun sa susunod na traffic light ay sakop na yun ng Mandaluyong. Magkakadikit lang naman halos itong Maynila, Mandaluyong, San Juan, Quezon City. Ayan, magkakalapit lang naman. So itong Maynila at Mandaluyong magkadikit. Pagtawid dito ng maliit na tulay, sakop na to ng Mandaluyong yung sa right side, pero yung sa left side ay sakop pa naman ng Maynila. Pero pagtawid nung susunod na traffic light, halos sakop na yun ng Mandaluyong. Ingat lang sa mga kagaya natin na nagmumotor. Kapag alanganin ay huwag basta-basta sisingit. Pero kung ganito na naka-stop, naka-red light, unti-unti pwede namang sumingit pag ganito. Huwag lang yung tumatakbo ng mabibilis ang mga sasakyan tapos sisingit-singit. Pag nakatawid dito sa traffic light na to, may isa pang traffic light na tatawirin. Dalawa pala. Kapag natawid yung mula dito, may pangalawang traffic light. Kapag nakatawid dun sa pangalawa ay sakop na yun ng San Juan. So ito, sakop na to ng Mandaluyong. Tapos yung susunod na traffic light, sakop pa rin yun ng Mandaluyong. Pero yung sa pangalawa na traffic light, ang nakakasakop naman na doon ay San Juan. O yung area na to ay Calentong. Dito sa bandang unahan sa kaliwa, meron ditong parang shopping mall, marketplace. O dire-diretso lang to at ang pinaka dulo nito parang pakurbada siya pero sakop na yun ng San Juan. Ito yung marketplace dito sa lugar na to. Shopping mall nga siya. Pinapakiramdaman ko din yung panahon kasi baka biglang umulan dahil makulimlim nga at kapag ganito ay minsan biglang bumabagsak ang ulan. Pagtawid dito sa traffic light na ito, ang susunod na traffic light ay sakop na ng San Juan. So meron ditong arko na pinaka-boundary ng Mandaluyong at ng San Juan.
Ito yung arko dito sa bandang unahan. Ayan, nakalagay dyan, San Juan City. So, paglagpas dito ng arko na to at may tulay din dito na maliit. Ito, area na to ng San Juan. So, nakalagpas na ako ng Mandaluyong. Galing Manila, nalagpasan ko na yung Mandaluyong at ngayon nandito na ako sa San Juan. So, yung pupuntahan ko ay Quezon City sa Barangay Mariana. At paglagpas mamaya ng boundary ng San Juan, papunta na sa Quezon City, medyo malapit na yung Balete Drive. Dire-diretso lang din to. At ito yung sabi ko kanina na yung parang dulo nito may pakurbada. Ayan. So, yung Kalentong New Panaderos Extension Street, dire-diretso lang hanggang dito. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, parang Blumentritt na pagkakurba dito sa street na to. So, ito ay sakop na ng San Juan. At dito may shortcut mamaya. So, hindi ko dediretsuhin tong street na to. Bali, kakanan ako dun sa shortcut. Paakyat naman ng Pinaglabanan. Bali, mayroong dalawang gasoline station na dadaanan. Pagkalagpas ng Petron, meron ditong Shell. Tapos, may susunod pang gasoline station. At paglagpas doon, nandun na yung shortcut. Ano pala, total pala yung pangalan ng gas station. Bali, dalawa lang pala doon sa Petron, tapos yung total. At eto, mula doon sa total, merong dalawang kanto, pangalawa, kakanan dito. Yung padiretso kasi na yan, papunta ng San Juan City Hall. At etong kanan na to, ito yung shortcut paakyat, papunta doon sa Pinaglabanan Shrine. At mula doon sa Pinaglabanan Shrine, kakaliwa ako, tapos mag-shortcut ulit ako, papunta naman ng Domingo. Ayan. At kapag nandun ako sa Domingo, dire-diretso na lang ako, tapos malapit ng mararating yung aking destination, ang Barangay Mariana, Quezon City, doon sa may Balete Drive. Ito, pagdating dito sa kurbada na to, bali yung nandyan sa kanang bahagi, one way din kasi to, yung mga nandun sa kanan, minsan bigla ding sumusulpot, kaya kung dadaan kayo dito, medyo ingat din. Ito na yung Pinaglabanan Shrine, dyan sa katapat na yan. Meron din dyang museum. At itong street na to, parang Pinaglabanan din yata yung pangalan. Makasaysayang lugar. Dun sa isang naka-engrave dito sa Pinaglabanan na to ay may nakalagay na walang kalayaan kung walang pinaglabanan. Itong shortcut na to, kung di ako nagkakamali, ay Paraiso Street. Yan, kakanan lang dito, tapos yung unang kanto kakaliwa. Dire-diretso lang pagkakaliwa, at ang labas nito ay Domingo na. Marami lang ditong humps. Medyo maliit lang din yung daan na to. Merong one-way parking. Pero kahit mga four wheels na light vehicles, nakakadaan naman dito. Ayan na yung Domingo.
So kakanan ako dito, tapos pagkakanan ko ay dire-diretso lang din. At meron ding maliit na tulay na madadaanan ako mamaya, at yun na yung pinaka-boundary naman ng San Juan at ng Quezon City. Dito sa may Shell, bandang unahan, meron ditong traffic light. At kapag dadaan kayo dito, minsan yung nasa kanang lane, kumakanan talaga sila dyan. Minsan naman yung iba ay dumidiretso. Medyo malapit na yung aking pupuntahan. Ang mga madadaanang street dito, pagkalagpas ng boundary ng San Juan, ay Broadway Street o Broadway Avenue, tapos Gilmore, tapos Hemady o Doña Hemady. Paglagpas ng Doña Hemady, susunod na yung Balete Drive. Ito na yung boundary ng San Juan at ng Quezon City. So paglagpas dito sa arko na to na may nakalagay na San Juan, ayan, ito ay papasok na ng Quezon City. Ayan, ito na yung sakop ng Quezon City. Tapos yung unang traffic light, yung street na yan, pakaliwa, yan yung Broadway Avenue. Tapos sa susunod naman, street naman ng Gilmore. Tapos after ng Gilmore ay Doña Hemady. At yun nga, paglagpas ng Doña Hemady, susunod na yung Balete Drive, kung saan yun ang aking pupuntahan ngayon. Barangay Mariana, Quezon City. Etong pagtawid dito mamaya, dito sa End Domingo na to, kasi etong mapapansin natin, may mga nakakasalubong pang mga sasakyan. Pero pagtawid dito, magiging one way na to. Wala ka nang makakasalubong. Ayan, itong pagtawid na to ng Gilmore, itong End Domingo na to ay one way, dire-diretso lang to. Ayan, tapos susunod na yung Doña Hemady at susunod na yung Balete Drive. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel, Pinoy TV, sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nag-like, nag-share, nag-comment, at sa lahat ng mga nakakapanood. At doon din sa mga minsan humihingi ng sagot ng kanilang mga tanong, sana ay nasasagot natin ng maayos yung kanilang mga naiitanong. At marami pa tayong mga travel na gagawin. Sa ngayon, dito muna tayo, at ito malapit na yung aking pupuntahan. Balete Drive, Quezon City, Barangay Mariana. Sa lugar na ito, yan, marami ding mga bagong tayong mga condominium at maraming mga naitayong mga pasyalan dito, mga bagong pasyalan. Ito na yung kanto ng End Domingo at ng Balete Drive. So kakaliwa ako dito, at pagkakaliwa ko ay mga ilang metro lang, nandito na ako sa aking pupuntahan. Muli, maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.
God bless us all.